Kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa legal na koponan ni pangalawang Pangulo Sara Duterte, kaugnay ng petisyong inihain sa Korte Suprema upang pigilan ang impeachment trial laban sa kanya. Noong Disyembre 2024, inihayag ni VP Sara na voluntaryong magiging bahagi ng kanyang legal na depensa ang kanyang ama. Cite turned search. Kasama rin sa kanyang mga abogado ang kanyang father-in-law na si Lucas Carpio Jr. at ang mga abogado mula sa Fortin, Narvasa, and Salazar Law Firm. Noong Pebrero 18, 2025, naghain si VP Sara ng petition for certiorari and prohibition with the urgent application for a temporary restraining order TURO and writ of preliminary injunction sa Korte Suprema. Layunin ng petisyong ito na kwestiyonin ang bisa at konstitusyonalidad ng ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara. Hiniling din sa petisyon na maglabas ang Korte Suprema ng TRO upang pigilan ang Senado na ituloy ang impeachment trial. Cite Turn News 14. Ang impeachment complaint ay naglalamaman ng mga paratang tulad ng irregularidad sa budget, iligal na pagkamal ng yaman, at pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Ayon kay VP Sara, ang impeachment na ito ay may motibong politikal dahil sa kanyang hindi pagkakasundo kay Pangulong Marcos na itinuturing na kanyang karibal. Cite Turn News 14. Sa kasalukuyan, hinihintay ang aksyon ng Korte Suprema hinggil sa petisyon ni VP Sara habang ang Senado ay nakatakdang magsimula ng impeachment trial pagkatapos ng midterm elections sa Hunyo. Cite Turn News 19 nagabalita kaugnay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Turn News 15, Turn News Nighttime, mukhang nagiging mas matindi ang hidwaan sa pagitan ni VP Sara Duterte at ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagsama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang legal team ay nagpapakita na personal at pampolitika ang labanang ito, hindi lang simpleng usaping legal. Mukhang sinusubukan ni VP Sara na gamitin ang Korte Suprema bilang depensa laban sa impeachment trial sa Senado. Kung pagbibigyan ang kanyang hiling na TRO, posibleng maantala o tuluyang mahadlangan ang proseso ng impeachment. Pero kung tatanggihan ito ng SC, mas lalakas ang puwersa ng mga kalaban niya sa Senado. Ang impeachment complaints ay palaging may halong politika, kaya hindi malayo na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya target ngayon. Ang tanong, ito ba ay tunay na laban para sa accountability o isa lang bang paraan para pahinain ang Duterte camp at masigurong wala silang puwang sa susunod na eleksyon? Ano sa tingin mo, legitimate bang impeachment ito o political maneuvering lang? Isang mahalagang anggulo na maaring idagdag sa balitang ito ay ang epekto ng impeachment trial kay VP Sara Duterte sa kanyang mga political ambitions, lalo na sa 2028 elections. 1. Impluensya sa 2028 VP Sara ay matagal nang itinuturing na potensyal na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Kung magtagumpay ang impeachment trial at matanggal siya sa puwesto, malaki ang magiging epekto nito sa kanyang political future. Ngunit kung mapigilan niya ito sa Korte Suprema, lalo niyang mapapalakas ang kanyang imahe bilang isang matibay na leader na kayang labanan ang kanyang mga kalaban sa politika. Duterte versus Marcos Reed. Ang impeachment laban kay VP Sara ay sumasalamin sa lumalalim na hidwaan sa pagitan ng Duterte camp at Marcos camp. Noong 2022 elections, nagsanib puwersa sila. Ngunit mula noon, nagkaroon na ng mga hindi pagkakaunawaan, lalo na sa issue ng confidential funds at mga reforma sa gobyerno. Ang impeachment trial ay maaring senyales ng tuluyang paghihiwalay ng dalawang political dynasty. Epekto sa Senado at Kongreso. Ang magiging desisyon ng Senado sa impeachment trial ay magiging malaking test kung gaano kalakas ang impluensya ni Pangulong Marcos sa mga senador. Samantala, ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni VP Sara ay magpapakita kung paano nito bibigyang kahulugan ang impeachment process sa konstitusyon na maaring magtakda ng precedent para sa mga susunod na kaso. Opinyon ng publiko. Sa ngayon, mahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang ito ay isang political persecution laban kay VP Sara, habang ang iba naman ay sinasabing dapat siyang managot sa mga akusasyon ng katiwalian at pang-abuso sa kapangyarihan. Ang magiging tugon ng publiko ay maaring makaimpluwensya sa takbo ng kaso at sa politika ng bansa sa mga susunod na taon. Sa tingin mo, paano kaya ito makakaapekto sa political landscape ng Pilipinas?